Hello, kamusta sa inyong lahat? Ako nga pala ito ang estudyanteng may pangarap na nagsimulang i-recap ang mahinang hunter na naging malakas sa tulong ng Black Dragon na kinakatakutan sa kontinente. At nais ko lamang humingi ng paumanhin sa inyo dahil masyadong natagalan ang susunod na video gayong marami akong inas-ikaso sa aking pag-aaral. Gayunpaman ay nais kong bumawi sa inyo dahil wala na rin naman na akong pasok kaya naman asahan nyo na mapapadalas ang pag-upload ko. Maraming salamat sa inyo lalong-lalo na kay Boss Hangal sa pagbibigay ng oportunidad na ito kaya sana ay suportahan nyo rin ako. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan pinagtutulungan si Suwang ng maraming kalabang mga lobo subalit wala itong naging bisa dahil ginamit ni Suwang ang isang malakas na barrier na may kakayahang protektahan siya at ibalik ang pinsala na maaari niyang matamo sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ng pananatili ni Suwang sa barrier ay nagsimula na siyang umatake at gamit ang kanyang makapangyarihang sandata ay walang habas niyang pinagpapaslang ang mga lobo na may kabuong bilang na 15. Gayunpaman, kinakailangan niyang paksain ang 100 na lobo sa kanyang misyon at naisip niyang magiging mahirap sila paslangin dahil napakadami niyang kalaban at matagal ang paghabol isa-isa sa kanila. Upang mapabilis ang proseso, kinuha ni Suwang ang isang bato ng atraksyon ng halimaw mula sa kanyang imbentaryo. Ang natatanging bagay na ito ay karaniwang nahuhulog ng mga mababang antas na boss at may kakayahang akitin ang mga pangkaraniwang kalaban at elite na halimaw sa loob ng malawak na saklaw na maaaring dumiretso sa kanya. Nakita ni Suwang ang taktikong bentahe nito kung kaya't inactivate niya ang bato sa pamamagitan ng pagtapon nito sa himpapawid na kung saan ito ay nabasag at pinalaya ang mahika nito. Halos hindi maipaliwanag ang naging liwanag ng kapangyarihan ng bato, na ang mga lobo ay nagmula sa lahat ng direksyon. Pinalilibutan si Suwang at talagang sinigurado na wala siyang mapupuntahan. Ngunit hindi kailanman sumagi sa isip niya ang pag-urong sa laban. Determinado siyang tuparin ang kanyang mga layunin sa misyon ng walang pag-aalinlangan kung kaya ay uminom siya ng intermediate na potion ng espiritu na nagpapataas ng kanyang mga espiritu na may puntos ng malaki at agad binuksan ang isang espesyal na scroll ng Baptism of Fire. Ang scroll na ito ay nagbigay daan sa kanya upang magpakawala ng isang mapanirang atake na sumasaklaw sa lugar. Pinaliligiran siya ng isang haligi ng apoy na nagliliyab sa sinumang halimaw na maglakas loob na lumapit sa kanya. Ang maniobrang ito ay nagbigay daan sa kanya upang matupad ang kinakailangan ng pagpatay ng 100 lobo. Gayunpaman, mukhang ang bato ng atraksyon ay sobrang epektibo kaya naman ay naakit ang lahat ng halimaw sa kagubatan. Hindi nag-alala si Suwang, dahil marami siyang scroll na magagamit at madali siyang makakatugon sa ganitong kalaking bilang ng mga halimaw. Samantala sa malayong bahagi ng Cold Moon Jungle ay may isang grupo ng mga mangangaso na nagtataka at litong-lito sa kakaibang katahimikan na pinalitan ang karaniwang ingay ng mga halimaw. Sanay na sila sa pagtatuboy ng mga agresibong nilalang sa bawat pagliko kung kaya't ang kanilang 2 kilometro na paglalakbay na wala kahit isa na nasalubong na halimaw ay nagdulot ng alarma sa kanila. Lalong lumalim ang misteryo ng isa sa mga mangangaso ang makaalala ng isang halimaw na sa halip na umatake papunta sa kanila ay tumakbo sa kabaligtarang direksyon. Ito ay isang hindi naririnig na pag-uugali para sa mga karaniwang mapanlaban na naninirahan sa kagubatan. Pinagsama-sama ng mga pinakabihasang mangangaso sa grupo ang kakaibang pag-uugali na ito at napagtanto na isang bato ng atraksyon ng halimaw ang ginagamit kung kaya ay naaakit ang lahat ng mga halimaw sa isang punto at palayo sa kanila. Inisip nila na ito ay makasariling taktika dahil sinasayang nito ang pagkakataon para sa ibang mga mangangaso. Determinado silang harapin ang walang hiya na taong ito na gustong makuha lahat ng gantimpala para sa kanyang sarili kaya ay nagpasya silang turuan siya ng isang leksyon na hindi niya makakalimutan. Ngunit kailangan nilang ipagpaliban ang plano at nang biglang lumitaw ang isang napakalaking kapangyarihan mula sa kanilang tinutungo. Ang atake ay napakalakas at hindi umano ay umabot ito sa kalangitan at ang alon naman ay may epekto na naramdaman mula sa malayo na nagpaungol sa kanila ng malakas. Ang antas ng fluctuation ng mahika na ito ay malamang nagmula sa isang third level na mago kung kaya ay ligtas na sabihing ang pakikipaglaban ay hindi na isang opsyon. Nagpasya silang umalis na lamang at gumawa ng ibang bagay na natapusan ang kanilang gawain sa susunod na pagkakataon. Samantala sa Desolate Aftermath kung saan nakatayo si Suwang ay makikita na ang eksena ay ibang-iba simula ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang napakaraming halimaw na pinalibutan siya ay ngayon wala na.
Walang natitirang bangkay at ang tanawin sa paligid niya ay sunog at walang halaman na nakalalawig sa lahat ng direksyon. Ang antas ng pagkasira na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng 2 ng kanyang ambisyosong 5 bituin na trabaho na ang tanging natitirang balakid ay ang napakalakas na boss. Isang pakiramdam ng pananabik ang bumalot sa mukha ni Suwang. Sa kabila ng paggamit ng ilang scroll upang makarating sa puntong ito ay napatunayan na hindi kasing hirap ng inaakala niya ang misyon, batay sa reaksyon ng madre sa templo. Ngayon ay ang tanging natitira ay ang laban sa boss at nagtataka siya kung ito na ang hamon na hinahanap niya mula pa noong una at ito ay sabik na nagtungo patungo sa kuta nito. Ang destinasyon ay ang Cold Moon Cave na kilalang tirahan ng takot na Blue Wolf King na isang hamon na karaniwang inirerekomenda para sa isang koponan ng 3 o higit pang mga ngaso na nasa level 20 pataas. Ilang block lamang ang layo ay may isang grupo ng 3 ang makikitang sumisilip sa isang sulok. Sila ay nasa itaas ng level 20 at sila ay isa sa may mahusay na balanseng koponan. Kabilang sa 3 ay si Jiang ang mago, si Len ang tank, at si Xiao ang mangguguhit. Bawat isa ay may mahalagang papel sa kanilang pinaplanong laban sa boss. Lalo pang tiwala si Lei San dahil binili siya at ang kanyang kapatid na si Jiang na ang isang pangunahing strength connection ay nagpapahintulot sa kanya ng mabuhay na mas tumagal sa laban. Ngunit si Xiao ang mangguguhit ay nag-aalinlangan tungkol sa lahat ng ito dahil kakapalit pa lamang niya ng propesyon at hindi pa niya nasusubukan ang kanyang bagong kasanayan. Hindi pa niya alam kung sapat na sila sa kanilang lakas, ngunit hindi ito matanggap ni Jiang lalo na't naghanda siya ng husto para dito. Siya ang pinakamasigasig sa kanilang 3 dahil ang Blue Wolf King ay may 100% chance ang mag-drop ng Crystal Core, isang premyo na maaaring makabuo ng isang silver level staff na magagamit niya hanggang umabot siya ng level 40. Ginawa ni Jiang ang lahat upang maging tiwala si Xiao sa kanyang sarili at kalimutan ang kanyang pangamba ay mag-focus sa mga posibleng gantimpala na maaari nilang makuha sa kanilang tagumpay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang talumpati ay naghudyat si Xiao na huminto siya dahil may napansin siyang hindi inaasahang tao na papalapit sa kuweba. Sa ganito taktika lahat ng kanilang mga mata ay tumutok sa misteryosong tao. Ito ay si Suwang na tiwalang naglalakad patungo sa kuta ng boss, na mabilis na nagpabahala sa grupo dahil natatakot silang maaga niya ang kanilang target. Ngunit sa ginawang mise-en-scene ng inspection ay napagtanto nila na ang taong ito ay medyo bata at kapansin-pansing walang anumang porma ng armor na nagmumungkahi na siya'y maaaring walang karanasan o naliligaw lamang. Tinanong ng tank guy kung dapat ba nilang sabihan ang bata tungkol dito, ngunit mabilis na tinanggihan ni Jiang ang ideya na ito ng may pag-alipusta at naniniwalang tanga ang mungkahi. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang gamitin ang baguhan bilang pain ng libre at habang hinihintay nilang matanggap nito ang unang alon ng mga kasanayan ng boss ay inaasahan nilang hindi niya malalagpasan. Ito at maaari silang sumugod at anihin ang mga benepisyo. Sa ganitong paraan ay hindi mapigilan ni Len ang paghanga sa katusuhan ni Jiang. Sa kasamaang palad ay hindi naging ayon sa plano ang mga bagay. Ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang umalog. Ang hindi inaasahang lindol na ito ay bunga ng mga aksyon ni Suwang. Ang kanyang paglipol ng malaking bilang ng mga lobo sa Cold Moon Jungle ay nagpaliyab ng galit ng Blue Wolf King. Siya ay galit na galit sa pagkawala ng kanyang kawal, at ang kapangyarihan ng Blue Wolf King ay mas lalan pang tumaas ng 30%. Ngunit bilang mga tagamasid ang trio ay nanatiling walang alam at hindi maintindihan kung bakit nagalit ang boss sa pagdating ng baguhan. Inisip ni Jiang na sinira ng bagong dating ang kanilang buong plano at hindi niya ito palalagpasin, lalo na't may mga gantimpala na maaring makuha. Kaya naman dali-dali lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at sinusubukan na hikayatin ang kanyang grupo na kumilos na bago pa umalis ang boss dahil sa kaguluhan na ito. Kumbinsido siya na madali lang masisiraan ng bata kung kaya't kailangan nilang kumilos agad. Ngunit bago siya makalapit ay isang matinding bugzo ng hangin ang biglang hamampas sa kanyang mukha na hinayla ang kanyang hood pabalik at pinilit siyang tumingin sa unahan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at pati ang kanyang mga kasama ay may parehong ekspresyon ng pagkabigla. Ang baguhan na inakala nilang mapupulbos ay ganap na binago ang sitwasyon. Tinapos niya ang boss ng isang malinis na hampas. Parang laro lang at niwalang kahit anong reaksyon labanan. Ngayon nila napagtanto na hindi dapat husgahan ang tao batay sa panlabas na anyo, dahil ang bata ay isa ring halimaw sa kanyang sarili.
Samantala nananatiling kalmado si Suwang at napatunayan na ang 5 bituin na misyon na ipinapalagay niyang mahirap ay isang laro lamang. Sa kanyang mga nakuha, ang Wolf King's Crystal Core ang namumukod tangi dahil sa halaga nito kay Suwang, kung hindi dahil sa kawalan nito ng appeal. Gayunpaman, tapos na siya sa kanyang misyon kung kaya iyon na lang ang kanyang pinanghawakan. Nagdesisyon siyang bumalik sa transfer hub, ngunit bago pa man siya makaalis ay narinig ni Jiang ang kanyang mga mapanlate na komento tungkol sa core at sinubukang niyang hingin ito mula kay Suwang. Hindi alam ni Jiang na narinig ni Suwang ang bawat salita ng kanyang naunang pang-aalipusta at ang plano nito ay gamitin siya bilang pain. Kaya naman agad-agad nitong hinarap ni Suwang si Jiang tungkol sa kanyang ugali at mga masamang personalidad. Ngayong hindi natupad ang gusto ni Jiang at may lakas loob pa siyang subukang makipagkaibigan kay Suwang para makuha ang gusto niya, ngunit sayang ito para kay Jiang dahil hindi siya kayang tap-oka ni Suwang. Kaya ay sinira ni Suwang ang core sa harap ng mukha ni Jiang. Nakakamangha pagmasdan dahil nagpamalas ito ng dominasyon at nagturo ng leksyon na huwag siyang pakialaman ulit. Sinabihan pa ito na kung gusto ni Jiang na lumaban sa kanya ng mga oras na iyon ay handa si Suwang na makipaglaban. Bagaman napahiya si Jiang ay wala pa rin siyang ginawa at hinayaan na lang na umalis si Suwang. Sa parehong pagkakataon, hindi makapaniwala ang grupo ni Jiang sa nangyari. Sana ay panaginip na lang ang lahat ng iyon dahil walang maniniwala sa kanila na nakatagpo sila ng isang baguhan na ganito kalakas na kayang patayin ang isang boss sa isang hampas. Ilang sandali pa, matagumpay na nakabalik si Suwang sa Hunter Square na kung saan sinalubong siya ng madreng kanyang nakasalubong kamakailan. Una niyang akala ay bumalik si Suwang na may mga karagdagang tanong, ngunit agad nilinaw ni Suwang na natapos na niya ang kanyang 5-star task at handa na siya para sa kanyang job transfer. Nakita sa mukha ng madre ang pagkabigla. Ito naman ay naiintindihan dahil ang pagkuha ng 5-star transfer task ay isang nakakamangha at pagtatapos nito ay ganoon na lamang kabilis ay ganap na agad hindi marinig, na naging sanhi ng pagdududa ng madre. Gayunpaman nang suriin niya ang mga resibo, naging malinaw na hindi nagsisinungaling si Suwang na totoong natapos niya ang misyon. Dahil dito ay nagsimulang makita ng madre si Suwang sa ibang pananaw. Hindi pala siya hambog o tanga dahil literal talaga ang kanyang kalakasan kaya naman napakalakas na napapaisip ang mga tao kung nandaraya ba siya. Ngunit hindi nagsisinungaling ang sistema at ang mga katotohanang bumalik siya ng hindi nasasaktan na nagpapatunay ng kanyang kalakasan. Habang patuloy na tinatitigan siya ng madre, naramdaman ni Suwang ang pagkailang at tinanong ang madre kung maaari na siyang magsimula sa kanyang job transfer kung kaya ay inihatid siya ng madre at pabalik sa estatwa. Habang papunta sila sa estatwa, abala ang isip ng madre sa kahangahangang lakas ni Suwang. Inisip niya kung gaano ka-advantageous para sa kanyang simbahan na magkaroon ng isang tulad ni Suwang. Buti na lang at naipaalam na niya sa pari ang tungkol kay Suwang na nagbawas sa panganib na merekrot pa siya ng iba. Ngunit habang iniisip niya si Suwang, ang kanyang mga isipin ay naging mas personal. Napagtanto niyang labis siyang naaakit kay Suwang, iniisip pang hingiin ang kanyang contact information pagkatapos ng lahat ng ito. Ang pag-iisip na makasama siya ay nagdudulot ng matinding pagkasabik. Pansamantalang naisantabi ang mga isipin nang dumating sila sa estatwa. Walang nang sinayang na oras at lumapit agad si Suwang at walang pang segundo ay agad-agad isang liwanag ang nagningning sa ibabaw niya. Maraming sinag ng liwanag ang mabilis na bumaba at tumagos sa kanya at pinupuno siya ng makapangyarihang enerhiya. Ang palabas na ito ay nagpakita na matagumpay niyang naipasaang pagsubok at handa na para sa kanyang pagbabago ng propesyon. Isang gintong halo ang nagsimulang mag-materialize sa kanyang pulso na sa kadahilanang nagsasaad ng kanyang job transformation. Ang halo ay isang espesyal na gantimpala na ibinibigay sa mga manlalaro na kumukumpleto ng mga gawain sa pagpapalit ng trabaho. Ang kulay at mga bonus na ibinibigay nito ay nag-iiba depende sa kahirapan ng natapos na gawain, simula sa puti para sa 2% na bonus, berde para sa 4% na bonus, asul para sa 6% na bonus, lila para sa 10% na bonus, at orange para sa pinakamataas na antas na nag-aalok ng napakataas na 25% na bonus sa mga pangunahing katangian. Ito ay lampas sa mga inaasahan niya at halos nararamdaman niya na talagang lumaki siya ng napakalaki.
Bukod dito ay nagbago rin siya sa Demon Warrior class na isang hybrid na klase na bihasa sa parehong malapitan na labanan at sa malawak na hanay ng mga kakayahang magpagamot at kadalasan na nagpapalakas sa kanyang versatility at kabuoang kapangyarihan. Bukod pa rito ay binago ang kanyang ganap na trabaho at tumaas ang kanyang level cap sa 40. Ang sobrang 400,000 karanasan mula sa kanyang mga nakaraang pagsisikap ay agad na nagpataas ng kanyang antas sa 34. Ang malaking pagtalo na ito ay nagbigay sa kanya ng 210 puntos ng katangian na mabilis niyang inilalaan upang palakasin ang kanyang lakas at espiritu sa bawat 70 kada isa at ang kanyang bilis ng 30 ay kanyang maintain. Ang estratehikong pamamahagi ng mga katangiang ito na sinamahan ng kanyang naglalagablab na espada, ay lubos na nagpalakas sa kanyang mga kakayahan. Ang lakas ni Suwang ay tumaas sa higit sa 500, ang kanyang espiritu ay umabot sa 300, at ang kanyang bilis ay umakyat sa 100 na nagmarka ng isang malaking ebolusyon mula sa kanyang paunang estado. Ngunit hindi doon natatapos ang mga biyaya, dahil nakatanggap din siya ng ipinangakong Epic Skill Book na partikular para sa Demon Warrior profession, na naglalaman ng epic grade na kasanayan na tinatawag na Magic Blade. Ang kasanayang ito ay nagpapahintulot sa kanya na bumuo ng isang sandata mula sa condensed magical power, na nagdudulot ng buong magic damage. Ang pinsala ay tumataas kasabay ng kanyang lakas at mental na mga katangian. Ito ay isang napakagandang kasanayan at dali-dali ay hindi na nagdalawang isip si Suwang na subukan ito. Pinagsama niya ang isang talam na gawa sa mana at pinalo ito, ngunit sa kanyang sorpresa, ang mga kakayahan ng kasanayang ito ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang talam ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng simpleng pag-iisip at maaaring baguhin sa kagustuhan ng hindi nalilimitahan ng hitsura. Ang adaptability na ito ay ginawang napakahalaga para sa malapitan na labanan at sa mga ranged attacks. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kasanayang ito ay maaari pang palakihin ng walang katapusan. Limitado lamang ng mana reserves ni Suwang, nakatumbas ng pagmamayari ng isang pamana na sandata na hindi maaaring masira na nagpapakita ng kamangha-manghang kahusayan sa gastos. Walang duda na ito ay talagang isang 5-star job transfer mission. Ang pagkakaiba ay malinaw ang mga gantimpala at higit na mas mataas kaysa sa mga mababang gawain. Sa ganitong paraan, ipinasya ni Suwang na sundan pa ang mga 5-star na hamon sa mga susunod na pagpapalit ng trabaho. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol ng madre nang binabati siya sa kanyang tagumpay. Simula ngayon, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa monumento ng templo at siya ay magiging isang VIP na bisita ng Job Transfer Temple. Pagdating sa mga VIP, nagtanong si Suwang kung ano ang mga pribilehyo, ngunit hindi sigurado ang madre sa mga detalye. Iminungkahi niya na maghintay ng sandali habang hinihiling niya ang paglilinaw mula sa kanyang mga nakatataas. Mukhang hindi na kailangan iyon, dahil may isa pang figure na dumating sa eksena na handang ipaliwanag ang lahat ng bagay na may kinalaman sa mga VIP. Ang masasabi ko lang ay, grabe, hindi ko alam ang tungkol sa iyo o kung ano ang niluluto ng templo dito, ngunit kailangan kong muling ipanganak ngayon. Talagang magtatrabaho ako ng gusto at magiging isang papa na magpapalaganap ng mga salita ng templo. Nakadamit ng kaakit-akit na puting damit ang bagong dating at walang iba kundi si Bing, ang senior na pari ng Transfer Temple sa Danling City. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng gulat na ikinagulat pati na rin ng madre. Ang posisyon ng senior na pari ay halos katumbas ng pinakamataas na awtoridad sa loob ng templo, na ginagawa ang kanyang presensya sa sandaling ito na kapansin-pansin. Ngunit ang kaparehong kapansin-pansin na bagay na nagawa ni Suwang ay sapat na dahilan at natural na kailangan niyang tanggapin ang isang mahalagang bisita ng personal. Sa pagdating ni Bing ay tinugunan ng anumang mga tanong at formalidad, ang papel ng madre ay hindi na kailangan na nag-udyok kay Bing na may galang na paalisin siya. Naiintindihan ng madre, ngunit sa loob-loob ay umiiyak siya dahil hindi pa niya nakuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Suwang. Ngayon na iyon ay naayos na, lumapit si Bing kay Suwang at iniaabot ang kanyang kamay para sa isang pakikipagkamay. Sa simula ay naguluhan si Suwang sa kanyang kilos at nag-atubili siya hanggang ipinaliwanag ni Bing na ito ang pinakamadaling paraan upang pribadong dalhin siya sa VIP room para sa mas detalyadong talakayan. Sa pagtitiwala sa kanyang intensyon, hinawakan ni Suwang ang kanyang kamay, upang masaksihan ang isang magic circle na bumalot sa kanila, isang pauna sa kanilang biglaang teleportasyon.
Sa isang iglap, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibang bahagi ng templo na dahilan ng pagbunyag ng mga pakikipagkamay ay isang sopistikadong teknik sa paglipat ng espasyo. Namangha si Suwang sa pagkaunawa na ang isang pari ng templo mula sa isang lungsod na pangatlong antas ay may ganitong mga advanced na kakayahan. Hindi katakataka na sinasabi ng mga tao na ang lakas ng Transfer Temple ay hindi masukat. Habang iniisip ito ni Suwang, napansin ni Bing ang kanyang pagkamangha at dali-daling mapagpakumbabang ibinaba ang halaga ng kanyang mga kakayahan. Binanggit niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi likas na makapangyarihan sa halip ay hiniram lamang ito mula sa banal na rebulto ng templo. Sa kabaligtaran, ang mas nakakagulat pa rito ay ayon sa kasalukuyang mga tala, wala pang nagtagumpay na maging 5 bituin na job changer sa Danling City. Kahit sa Tianling City ay ang huling matagumpay na 5 bituin na job transfer ay naganap 1 dekada na ang nakalipas. Ito'y ikinagulat ni Suwang dahil ang Tianling City ay ang mas mataas na lungsod kaysa sa Danling, at ang antas ng pag-unlad nito ay ilang antas na mas mataas. Ngunit isa lamang ang nakatapos ng 5 bituin na gawain sa loob ng 10 taon. Napagtanto ni Suwang na ang halaga ng pagtapos ng 5 bituin na transfer task ay mas higit kaysa sa kanyang unang akala. Habang napagtatanto niya ito, sinimulan ni Bing ipaliwanag ang mga benepisyo na ipagkakaloob sa kanya ng Transfer Temple na ayon sa matagal ng tradisyon nito. Una, tatanggap si Suwang ng isang mapagbigay na buwanang allowance na 10 milyon sa pambansang pera, isang malaking halaga na nagpakita ng halaga ng kanyang nagawa. Pangalawa, binigyan siya ng Black Gold Status Authentication mula sa X-Alliance, na nagbibigay sa kanya ng 20% deskwento sa lahat ng pagbili at transaksyon, isang pribilehiyo na tiyak na gagawing mas efficient at matipid ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang revelasyon na ito ay labis na ikinatuwa ni Suwang, lalo na't ang mga benepisyong ito ay walang kahirap-hirap na isinama sa kanyang ID, na nagpapadali sa kanyang pag-access sa mga bagong pribilehiyong ito. Ngunit may higit pang sorpresa si Bing. Ipinaliwanag niya na ang natatanging katayuan ni Suwang ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na sumali sa anumang A-level na guild sa loob ng lungsod. Sanay si Suwang na mag-isa, kaya't tinanong niya kung kinakailangan bang sumali sa isang guild. Tiniyak ni Bing na hindi ito kinakailangan ngunit malakas niyang inirerekomenda na isaalang-alang ito, dahil ang mga kolektibong mapagkukunan at suporta ng isang guild ay maaaring lubos na pabilisin ang kanyang paglago at lakas. Limitado ang kakayahan ng isang individual, bukod pa rito, ang pagsali sa isang guild ay may kasamang dagdag na benepisyo tulad ng mga experience buffs, aura enhancements, at higit sa lahat, proteksyon ng koponan, na ginagawang kaakit-akit na pagpipilian kaysa sa mag-isa. Nauunawaan ni Suwang ang ganitong pangangatwiran. Totoo rin na ang isang solo player ay madaling maging target, lalo na ang mga katulad niya na napansin. Habang tiwala siya sa kanyang kakayahan laban sa isang mangangaso na kapantay niya, ang pagharap sa isang mas mataas na antas na mangangaso ay maaaring magdulot ng tunay na hamon. Ang pagkakaroon ng guild ay malamang na magpigil sa ganoong sitwasyon at kailangan niya ng anumang tulong na makukuha niya dahil ang kanyang mga hangarin ay lampas sa mga hangganan ng Danling City. Layunin niyang maging isang dominanteng figure sa lahat ng mga realm, isang prospect na kadahilanang nagpalaki ng ngiti sa mukha ni Suwang. Ngayong nakapagdesisyon na siya at tinanong ni Suwang si Bing kung anong mga guild ang mapagpipilian, na nagbunsod kay Bing na ibunyag na may 2 A-level guild sa Danling City. Batay sa iba't ibang datos, inirekomenda niya ang Spirit Hunting Guild bilang pinaka-naaangkop na pagpipilian para sa kanya. Ang mungkahing ito ay hindi nagustuhan ni Suwang dahil sa kanyang mga kamakailang enkwentro sa mga miyembro ng guild na iyon. Nais maghanap ng alternatibo, tinanong niya si Bing tungkol sa isa pang guild, na nagdala sa pagbanggit ng Yun Guild. Hindi tulad ng Spirit Hunting Guild, ang Yun Guild ay kilala sa lakas at disiplina nito, nakikipagkompetensya ng mahigpit ngunit nananatiling mababa ang profile. Ngunit hindi alintana ni Suwang na nais lamang niyang sumali sa anumang guild bukod sa Spirit Hunting Guild. Kaya't pinili niya ang Yun nang hindi nag-iisip, na ikinagulat at ikanalito ni Bing. Gayunpaman, ang pagpiling ito ay magiging mas nakakatuwa para kay Bing. Pinamahalaan niya ang mga pormalidad ng pagiging miyembro sa ngalan ni Suwang, na walang kahirap-hirap na isinama siya sa hanay ng Yun Guild. Bago makaalis si Suwang, ipinaalam niya na ang Yun Guild ay binubuo lamang ng mga babae at lubos na ikinagulat ni Suwang.
Sa masiglang lungsod ng Tianling na kilala rin bilang Phantom Cloud Guild, ay namumukod tangi ito sa kanyang itsura na kahawig ng marangyang mansyon na may akma sa kanyang katayuan bilang A-level guild. Gaya ng nabanggit, exclusive para sa mga kababaihan ng guild na ito. Kabilang sa kanila si Lin Yuyo, isang level 85 hunter at leader ng B-rank guild na ipinangalan sa kanya bilang Yuyo Guild. Madalas na nararamdaman ni Lin Yuyo ang kakulangan ng mga nakakaengganyong mga gawain. Samantala, si Lin Yu o mas kilala sa tawag na Lin Yuyon ay nagtaka dahil bakit kailangang nakakalito ang tawag. Sige, tawagin ko na lang ang may itim na buhok na si Lin at ang brunette na si Yuyon. Si Yuyon ay isang kahangahangang level 99 hunter at leader ng A-rank Phantom Cloud Guild. Narinig niya ang mga reklamo ni Lin at sinabi na hindi naman daw talaga miyembro ng kanyang sariling guild si Lin. Siya ay nakikitira lang araw-araw sa kanilang lugar, kaya wala siyang karapatang magreklamo. Bagamat mali si Lin, nagpakumbaba siya ngunit hindi niya basta-basta maiwan ang kanyang guild dahil natatagpuan niya ang mga responsibilidad doon na labis na nakakapagod. Bago pa makapagsalita si Yuyon, isang pamilyar na karakter ang dumating sa eksena, binuksan ang pinto ng may puwersa at agad na sumagot kay Lin. Kahit na gusto ni Lin ang pag-aaksaya ng oras, hindi siya maaaring magpabe sa mga tungkulin sa guild ng walang abiso, lalo na pagdating sa pagtanggap ng mga bagong miyembro. Ang bagong dating na ito ay walang iba kundi si Zukon, na nagpakilala bilang isang ice elementalist. Habang nahanap ni Lin ang kakayahan ni Zukon na nakakaaya, mas interesado siya sa kung gaano ka-cute si Suwang, kaya at pinayagan niya itong sumali sa guild. Nagulat si Zukon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot dahil natutukan na ang usapan sa reaksyon ni Yuyon. Mukhang abala si Yuyon sa ilang impormasyon na ipinapakita sa isang system window, na nagudyok kay Lin na magtanong tungkol sa kaguluhan. Ipinahayag ni Yuyon na may isang lalaking miyembro na biglaang sumali sa kanilang guild, na naging sanhi ng pagkagulat ng mga miyembro ng guild, lahat ay curious sa biglaang bagong miyembro. Nahanap ni Lin na ito ay kakaiba, dahil sa patakaran ng Phantom Cloud Guild na tumatanggap lamang ng mga babaeng miyembro, at iniisip kung maaaring nagkaroon ng pagkakamali sa bahagi ng mga tauhan ni Yuyon. Gayunpaman itinama siya ni Yuyon, na nagsasabi na ang bagong miyembro ay direktang itinalaga ng Transcendence Temple matapos makumplito ang isang 5-star task at matawag na VIP, na nagbibigay sa kanya ng pribilehiyong sumali sa anumang A-rank guild na nais niya nang walang kahit anong dahilan si Yuyon para tanggihan siya. Ang revelasyong ito ay nag-iwan sa mga miyembro ng guild na namamangha sa mga tagumpay ng misteryosong bagong miyembro, ngunit nananatili ang tanong na, bakit hindi niya piniling sumali sa Spirit Hunt Guild? Bilang leader ng guild, nagpanatili si Yuyon ng bukas na isip na iwasang humusga agad-agad ng walang ebidensya. Iminungkahi niyang isantabi muna ang mga haka-haka, na layuning personal na makilala ang misteryosong Suwang. Handa si Yuyon na kumilos kung magiging problema o walang respeto si Suwang, na pinapanatag ang lahat na laging may paraan upang alisin siya kung kinakailangan. Sa gitna ng pag-uusap, nakilala ni Zuko ang pangalan ni Suwang at nagpahayag ng kanyang pagkagulat na nagudyok kay Yuyon na magtanong kung kilala niya ito. Ibinahagi ni Zukon na si Suwang ay isang kaibigan mula sa Dangling City na kamakailan lamang umakyat siya at nagmumungkahi na dapat nasa level 1 pa lamang siya katulad niya. Ito ay nagdala kay Yuyon na isipin na ito ay maaaring nagkataon lamang sa pangalan. Ngunit bago pa nila mapagpatuloy ang mga bagay na dapat asikasuhin, lumitaw ang isa pang figure na gumagawa ng isang mar-angle na pagpasok tulad ng ginawa ng isa pang babae. Ang babae ay walang iba kundi si Mang Shower, isang level 95 na hunter na miyembro rin ng Phantom Cloud Guild. Naroon siya upang kumpirmahin ang nakakagulat na balita na ang Spirit Hunt Guild ay talagang nakaranas ng ganap na pagkatalo sa Black Dragon Dungeon. Bagaman malabo ang mga detalye ng kanilang misyon, malinaw na ang kinalabasan ay isang sakuna. Ang revelasyong ito ay naglagay sa guild sa mataas na alerto, lalo na't papalapit na sila sa hamon ng Giant Forest Dungeon. Mukhang kailangan nilang maging mas maingat sa kanilang estratehiya para sa susunod na raid. Ngunit higit pa sa masamang balita ang dala ni Mang Shower na nagpagulat ng guild na may dala siyang balita na isang di inaasahang biyaya. Ang sandata ni Xiao Ning, ang Storm's Call, ay nagpasabog sa auction house. Nangyari ito nang nagkataon na sinilip niya ang auction house at nagulat siyang makita ang sandatang Storm's Call na nakalistang ibinebenta.
Sa oras na iyon, isa lang ang nagbibid sa buong Tianling City, at malamang mula sa Spirit Hunter kung kaya't ginawa niya ang pinakamapanlinlang na bagay na naisip niya na alam na rin ng iba kung ano yun, habang sila'y sabay-sabay na ngumiti, alam na nila na kanilang naagaw ang bangko ng Spirit Hunter. Patuloy na itinataas ni Mang ang bid, kasama si Xiaoming, na umaabot ang presyo sa higit 100 bilyon. Samantala, basta na lang bumahin si Xiaoming. Isang lumang kasabihan ang nagsasabi na maaaring may nag-uusap tungkol sa kanya sa likod, ngunit ang ganitong pamahiin ay hindi niya iniintindi. Sa makatuwid abala ang kanyang isip sa nakakainis na Black Dragon at sa yelo na nagpataas ng bid sa napakalaking halaga. Wala ring pakialam si Le Shan sa mga ginagawa ni Xiaoming, at ang katotohanang hindi nila makontakt ang nagbebenta sa pamamagitan ng pribadong mensahe na naging sanhi ng pagkawala nila ng 14 na bilyon na isang malaking dagok sa pondo ng kanilang guild. Sa kabilang banda ang balita tungkol sa pagsabog ng sandata ni Xiaoming ay siguradong kumalat na nagiging dahilan upang pagtawanan ang kanilang guild. Dahil dito, napagdesisyonan ni Le Shan na sipain si Xiaoming para magtino, dahil hindi niya pwedeng hayaang magpakaarte ito pagkatapos ng malaking gastos na dulot nito. Ngunit ang sipa ay masyadong napakalakas na ang pisngi ni Xiaoming ay naging pulbos na naging dahilan para hindi siya makatayong muli. Kung kaya't naiwan siya at ang dalawa ay pumasok sa susunod na silid upang harapin ang Heavenly Mechanism Pavilion. Ngunit sa isip-isip nila ay hindi ito mahalaga, dahil si Le Shan at Quan ay nasa malalim na problema. At habang nakaupo sila sa isang mahabang mesa, harap-harapan sa mga miyembro ng Heavenly Mechanism Pavilion. Lahat sila ay galit, lalo na ang puting buhok na si Jotai na isang level 110 na hunter, isang 5-star bloodthirsty warrior, at ang leader ng strategy group ng guild. Tinanong niya ang dalawang ito kung tama ba ang naririnig niya dahil hindi sila makapaniwala na sasabihin nilang may mali sa kanilang estratehiya. Ito ay dapat isang biro. Matapos nilang malampasan ang Black Dragon Fortress nang hindi bababa sa 5 beses. At base doon ay kanilang inisa-isa ang estratehiya at masusing sinuri ang bawat hakbang na dapat ay walang problema at dapat ang tanging paraan na maaaring magkamali ay dahil sa kakulangan sa kasanayan o hindi nila sinunod ang estratehiya ng sunod-sunod. Ngunit sa kabila ng tensyon, nanindigan si Le Shan na ipinaliwanag kay Jotai na imposible iyon dahil kilala ang kanilang guild sa pagiging maingat pagdating sa pag-raid ng mga bosses. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay dating undefeated guild, at maipapakita niya na sinunod nila ang estratehiya mula sa simula. Ngunit ang pattern ng pag-uugali ng Black Dragon ay talagang problematic na lubos na iba sa description na ibinigay sa kanila sa simula. Kaya naman hindi niya kinu-question ang kanilang profesionalismo, ngunit sinisiguro niyang totoo ang bawat salitang sinabi niya at hindi siya tanga upang isakripisyo ang pangunahing puwersa ng kanyang buong guild para lamang sa blackmail. Ngunit ang paliwanag na ito ay nagpagalit lamang kay Le, isang level 103 na shadow assassin, na pinagtawanan sila dahil sa sobrang kawalang saysay nila. Pinakain sila ng estratehiya ngunit natalo pa rin ng isang level 99 na boss na nagdulot ng gulo at sinisisi ang exploration team ng Heavenly Mechanism na ang kapal ng mukha. Hindi matanggap ni Le Shan ang ganitong kawalang galang, kaya tumingin siya ng masama at sinabihan sila na maghinay-hinay sa kanyang salita. Ngunit sila ay nagdoble pa ng panunuya, tinawag silang mahina at sinabihang kailangan nyo pang mag-improve o umalis na lang kayo dito. Ngunit si Jotai ay matanda na para makitungo sa ganito, kaya't pinutol niya ang away bago pa man ito magsimula. Ngayong natapos na, nilinaw niya sa lahat na ang Heavenly Mechanism Pavilion ay palaging nagbibigay ng pinakamataas na halaga sa integridad at hindi kailanman magbebenta ng maling impormasyon. Kaya naman ay aayusin niya na ang exploration team para muling subaybayan ang mga hakbang sa Black Dragon Fortress. Kung may mga pagkakamali sa estratehiya, lahat ng pagkalugi na mararanasan ng Spirit Hunters at lahat din sila ay magdadala nito. Kaya kung tama ang ginawang estratehiya, ibig sabihin lamang nito na si Lin ang nagkamali at wala na silang pakialam dito. Wala namang problema ang Spirit Hunt Guild sa panukala na ito kaya dali-dali ay pumayag din sila. Napagpasyahan na ang 4 na miyembro ng Heavenly Mechanism Strategy Team ang sasama kay Lin sa dungeon para mag-imbestiga. Wala namang tumutol sa 3 pang miyembro, ngunit bago matapos ang pagpupulong, lumitaw ang isa pang figure na mukhang nakakatakot habang bumalot sa kanya ang madilim na berdeng usok sa buong silid, ikinagulat nina Leon at Chen Yuan na inakala nilang kalaban.
Ngunit tahimik na lumapit si Jay-Tai sa kanila at sinabihan silang kumalma bago pa sila magmukhang tanga. Ang lalaking nasa harapan nila ay walang iba kundi si Chenlo, isang level 115 na 5-star necromancer mula sa pangunahing himpilan ng Heavenly Mechanism Pavilion. Naroon siya dahil narinig niyang pupunta sila sa Black Dragon Fortress, ngunit hindi siya inabisuhan ni Joy na nag-uutos na iniatas sa kanila. Humingi ng tawad si Joy kay Master Chen, at ipinaliwanag na ayaw niyang abalahin ito dahil pangunahing serbisyo ng kanilang exploration team ang follow-up na ito. Gayunpaman, hindi interesado si Chenlo sa kanilang mga dahilan at napagpasyahan na niyang sumama sa kanila. Iniisip pa lang na mapatay ang dragon ay nagpapaigting sa kanyang pagkasabik, dahil ang masarap nitong kaluluwa ay makapagpapalakas sa kanyang kayamanan. Ngunit kahit patayin niya ang dragon ng libu-libong beses, hindi pa rin ito sapat upang masiyahan siya kung kaya't dapat paghandaan ng dragon na siya'y masaid hanggang buto. Ang iba naman ay napaeki sa kanilang nararamdaman, nakikita ang taong ito na parang Meniokis habang nakalabas ang dila. Gayunpaman, hindi napigilan ni Lin ang pagngiti na parang All Might at hindi ipinapakita ang kanyang tunay na kulay. Sa laki ng kanilang grupo, ang paglilinis sa 4th rank dungeon ay hindi magiging problema. Sa makatuwid kung mapapatay nila ang Black Dragon ayos lang sa kanya, ngunit kung sila ay malilipol nito ay nararapat lang iyon sa kanila. Kahit maging tunay o pekeng estratehiya kung sa ganitong kalaking pagkalugi sa kanyang panig, dapat magbayad ng halaga ang mga mapagmataas na grupong estratehiya. Samantala ay wakas nakapagpahinga si Suwang sa kanyang kama, kahit na may bagong pinagkakaabalahang alalahanin. Gayunpaman ang chat channel ng kanyang guild ay puno ng usapan na karamihan tungkol sa kanya na kanyang kinaiinisan. Mabuti na lang at nablock niya ang mga notification na nagbigay sa kanya ng kaunting kapayapaan upang makapagpahinga. Ngunit bago pa siya makatulog, may notification na umagaw ng kanyang pansin. At ito ay isang update tungkol sa auction para sa Stormcall weapon na kanyang inilista. Nakakagulat na dalawa lamang ang mga bidder ngunit ang kanilang pagpupersage ay kitang-kita habang pinahaba nila ang labanan sa bid sa mahigit 100 pahina, na umakyat ang presyo hanggang 14 billion. Ito ay 40% na higit sa pinakamataas na karaniwang presyo ng sandata. Tahimik na nagpasalamat si Suwang sa tinatawag na Ice Witch at dahil sa kanyang pakikilahok ay tumaas ng malaki ang bid na nagdagdag sa kanyang swerte. Ang status ni Suwang bilang isang kilalang miyembro ng X-Alliance's Black Gold Tier ay may mga benepisyo. Hindi lamang siya libre sa anumang transaction fees na karaniwang nauugnay sa auction house, kundi may karapatan din siya sa 5% feedback bonus sa huling presyo ng auction. Ang kombinasyon ng mga benepisyong ito ay nagdagdag sa malaki niyang kita mula sa bentahan na nagbigay sa kanya ng kabuuang 15 billion currency na isang napakalaking halaga na nagpuno sa kanya ng tuwa. Kaya naman ay maaari na siyang matulog ng payapa na hindi na katulad noon na nag-aalala sa mga pangkaraniwang alalahanin tulad ng paghahanap ng part-time na trabaho o pagsettle sa regular na siyam na talima. Ito ay isang bagong pakiramdam na hindi niya panaranasan dati at ito ay tunay na nakakaadik. Dumating na ang bagong araw at mabilis na bumangon si Suwang mula sa kanyang kama. Alam na niya na ang pagiging kampante ay hindi isang opsyon, lalo na't nag-reset na ang part-time boss cooldown. May isang bagong transcender na susubok sa dungeon, walang iba kundi ang kilalang exploration team na tinatawag na Dungeon Killers, na nakapagtagumpay na sa maraming dungeon at nakagawa ng mga estratehiya mula rito. Nakita niya rin na maraming 5-star professionals na lampas level 100 sa guild, kaya napaisip ito na mukhang kaugnay ito sa insidente na kamakailan lang niya ginawa. Kahit anuman ang kanilang maging intensyon ay tiyak na sila ay labis na tiwala sa kanilang kakayahan. Pinagpasyahan ni Suwang na hindi magpapigil at ibigay sa kanila ang pinakamahirap na laban na kanyang maibibigay bilang Black Dragon. Samantala sa hindi inaasahan si Suyang na isang makapangyarihang Black Dragon ay muling nagpakita at sa kanyang muling pagbalik ay agad nitong tiningnan ang kanyang teritoryo. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga alipin, napansin niyang muling binuhay ang mga elite na halimaw na dati nang namatay. Ngunit hindi ito nakapagtaka sa kanya. Sa katunayan, ang Black Dragon Fortress ay tanging isang diamond level na lihim na pook, na ibig sabihin ay maaari itong muling mapalitan ng paulit-ulit tulad ng isang laro. Tanging ang mga lihim na pook na nakarating sa antas ng star o higit pa ang hindi maaaring muling gawin. Habang tinitingnan niya ang lugar,
naakit ang kanyang atensyon sa isang silver-haired elf na nanatili sa paligid. Batay sa mga alaala ni Athos na naibahagi kay Su Yang, tila ang AOS ay nakatingin sa elf na ito bilang isang magandang kasama at na tama naman siya. At sa kasamaang palad ang sumpa daw na ito ay may magandang panlasa. Kaya't tila ang sumpa na yan ay isang taong may kultura rin. Ngunit kahit na gayon, hindi mapigilan ni Su Yang na magtanong kung paano na-abduct ang batang elf na ito nang hindi siya konektado. Ang Black Dragon ay dapat lamang umaksyon ayon sa mga itinakdang patakaran. Ngunit ang mga sagot dito ay maaaring maghintay, dahil kinakailangan ng kanyang agarang atensyon sa ibang bagay. Ang pangkat ng eksplorasyon ay nakapagpapasok na at tulad ng dati ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa Dragon Eye upang tignan ang kanilang mga ranggo. Tiyak naman, may 5 propesyonal na pang-ikalimang antas na lumalapit sa kanya ng may tiwala. Isa sa kanila ay si Leanne mula sa Spirit Hunter Guild, malinaw na naruroon siya upang ituwid ang kanilang nakaraang nakakahiya na pagtatangka. Hindi mapagkakaila ni Su Yang ang kahangahangang serbisyo ng pangkat ng eksplorasyon, at ang kanilang lakas sa laban ay mas malakas kaysa sa buong guild ni Leanne, na nagdudulot ng mas malaking banta kaysa noon. Gayunpaman, nanatiling tiwala siya sa kanyang kontrol sa sitwasyon at tiyak na hanggat hindi nila nakukuha ang puso ng Dragon Slayer, hindi nila siya magagawang magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Ngunit para maging ligtas ay nagpasya si Su Yang na una dapat ay suriin ang kanilang mga kakayahan at kahinaan. Hindi siya ang tipo ng taong babaliwalain ang mga propesyonal sa ikalimang antas at ang kanilang potensyal na maging hindi predictable. Sa ganitong pananaw ay inorganisa niya ang isang tactical na galaw ang nag-uutos sa mga Dragon Warrior sa ilalim ng kanyang kontrol na maglunsad ng isang nakakataas na atake sa mga dumating na intruders. Ngunit bago pa sila umalis ay tiniyak niyang may isang Dragon Warrior na pinanatili at itinigil ang pag-atake dahil narin ay may ibang plano siyang ibig gawin. Samantala, madali namang naibaba ng pangkat ng eksplorasyon ang mga halimaw na kanilang natagpuan at hindi pa sila nagkaroon ng anumang mga anomalya at sa puntong ito ay may tila nagpapagulo ng isip kay Luce na talagang niloko sila ng Spirit Hunter. Ngunit hindi ito pinansin ng dalawa, dahil hindi pa sila nakakalahati ng kanilang daan sa dungeon. Kaya't binabalaan lang nila siya na huwag maging pabaya dahil maaari lamang nilang husgahan pagkatapos nilang patumbahin ang boss. Sa makatuwid ay dapat itong hintayin dahil napansin nila ang isang malaking ulap ng alikabok na papunta sa kanila. Sa loob ng anomalyang ito ay nararamdaman nila ang napakalakas na hangarin ng pagpatay na malinaw na nagpapahiwatig ng paglapit ng isang mahigpit na kaaway. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang dami nito dahil lahat sila ay pabilis na lumalapit sa kanila nang walang anumang palatandaan ng pag-aalinlangan na kapag handa agad Hunter Guild. Kung kaya't tila kailangan niyang kumilos ng kanyang sarili at kaya nga ginawa niya ito ay dahil itinulak ang kanyang mga pakpak at lumayo na lang hindi katulad ng ginawa niya noon na nagbigay ng sigaw mula sa kanyang mga minion habang nakakaramdam ng kaunting kakaiba, tila parang ito'y nangyari na. At syempre, hindi nila ito naaalala dahil sa mga patakaran ng reset ng dungeon na karaniwang nagwawala ng kanilang mga alaala ng nakaraang mga pangyayari. Ngunit mayroong isang entidad na hindi sakop ng patakaran na ito, dahil hindi siya orihinal na naninirahan sa mundong ito. Ito ay walang iba kundi ang elf, at ang elf ay nanunood na may lumalaking kalituhan. Muling nag-struggle siya na maunawaan kung bakit bigla na lamang nagpapakita ng ganitong agresibong pag-uugali ang itim na dragon, na madalas na niyang makita sa iba't ibang mga sitwasyon, kaysa sa kanyang pagkakadukot. Ang antas ng aktibidad na ito ay walang kaugnayan sa kanyang karanasan mula nang siya'y mahuli. Kaya ngayon ang parehong tanong ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan at tila nagtataka pa rin kung ano ang nagbago. Samantala, bumalik sa pangkat ng pagsasaliksik. Sinubukan ni Lin na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpuri sa pangkat, tinatawag silang isang dekalidad na pangkat na may bandila ng Sky Pavilion. Pagkatapos, pinag-usapan niya ang mga hindi inaasahang hamon na kanilang kinaharap, nagtuturo ng mga pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga karanasan at nang nakatala sa mga gabay ng estratehiya, na pinalalakas ang kanyang pangako na hindi niya sila niligaw. Kinilala ni Jute ang kanyang mga alalahanin, siniguro si Lin na imbestigahan nila ang bagay na ito ng mas detalyado kapag natapos na nila ang dungeon. Gayunpaman, hindi na-impress si Master Chen, lalo na't ang mga halimaw na kanilang nakalaban hanggang ngayon ay halos wala lang sa kanya.
Ikinatawa niya ang pagmamalaki ni Lin sa kanyang guild, nang hiya-hiya pa, nagtatanong ng may pagmamaliit kung paano maaaring magpakatapos-tapos ang isang guild na itinampok ang sarili bilang, hindi kailanman mabibigo, sa ganitong mga walang kabuluhan na kaaway. At katulad ng dati, hindi pwedeng payagan ni Lin na magpatuloy ang ganitong kawalan ng respeto. Kaya't bumalik siya sa kanyang wika at nagsalita sa Hapon. Hinihimok si Master Chen na panatilihin ang angkop na pag-uugali na inaasahan sa isang leader. At doon, napagtanto niya na malaki ang kanyang pagkakamali, dahil si Master Chen ay hindi tulad ng sinuman na kanyang nakasalamuha dati. Ang matandang ito ay hindi balak pigilin ang kanyang mga demonyo na lumabas, na parang may balak na lumunin si Lin sa mismong lugar kung patuloy itong magreklamo na parang bata. Sa kabutihang palad, mabilis na umaksyon si Jutei, na nakakalma sa lumalaking tensyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang matitinding salita ni Master Chen ay ginawa lamang sa biro. Hindi lamang dahil sa kabaitan ang kanyang agarang pagsasalag sa tensyon, kundi dahil sa isang stratehikong pangangatwiran. Naintindihan niya na hindi pwede niyang hayaan ang matandang Meniokis na gawin ang kanyang nais dahil kung masaktan si Lin, maaaring mapanganib ang mga hinaharap na kontrata at ang reputasyon ng pangkat. Samantala, sobrang nagulat si Lin na hindi niya magawang kumilos. Ang intensyon na patayin ay sobrang matindi na akala niya ay wakas na siya. Gayunpaman, ang nakakabinging pagkakataong ito lamang ang nagpalakas ng kanyang pagnanasa na makita ang mga ito'y masaktan ng itim na dragon. At parang sabi ng autor, bigla itong nagpakita, pinatunayan ang kahalagahan ng mga sinabi ni Lin noon at bigla nilang anabangan ang lahat. Gayunpaman, bilang isang unang pag-ar na pangkat, hindi pwedeng mapabayaan ang kanilang sarili, kaya't mabilis na naayos ni Jutei ang kanyang grupo, na nag-organisa ng isang komplikadong pagkakasunod-sunod ng kanilang pinagsamang mga kakayahan na layunin. Mapalakas ang kanilang epektibong pag-atake. Sinikap nilang huwag sayangin ang kanilang nabigyan na pagkakataon, at tiwala sila dito habang na-memorize nila ang mga pattern ng atake ng boss at mga mekanika nito. Ngunit kahit na mayroon silang kaalaman na ito, napansin nila na hindi sila nagdudulot ng kahit na maliit na pinsala sa boss, na nagulat sila. Sa kabilang dako ay hindi naapektuhan si Suang, dahil inaasahan na niya ang resultang ito mula pa sa simula. Alam niya na kahit na may mga profesional silang may 5 bituin, hindi sila makakapagdulot ng malaking pinsala sa kanya habang aktibo pa rin ang kanyang talent sa pagbabawas. Si Master Chen ay kumilos na at alam niyang ang araw na ito ay maaaring maging wakas, at ang susunod na hiningang pagsira ay magiging desesibong suntok. Samantala, nagugulat ang pangkat ng pagsasaliksik, na nagpapahiwatig sa iba na ang boss ay may nakuhang intelihensya. Hindi ito isang malayong hula, dahil tila nauunawaan nito ang kanilang mga taktika at inuugat ang kanilang mga kahinaan. Gayunpaman ay hindi tinatanggap ni Xiaowei at hindi niya maaring hayaang lalong bumaba ang morale ng kanyang koponan. Sinabi niya sa kanila na walang kwentang mag-assume dahil ang boss na ito ay lamang sa antas ng bato, kaya hindi posible para dito na biglang magkaroon ng talino. Nagpumilit si Master Chen sa mga itinuturing niyang walang silbi at nagpasya na kumilos siya mismo. Tulad ng isang necromancer, nagsalita siya sa pamamagitan ng walang hanggang kalaliman ng impyerno, inaanyayahang ang Bone Dragon Malice, o kung ano ang tinawag ni Sun Jin muna, Orc. Isang Ender Dragon ang lumitaw upang hamunin si Suang, lubos na nagugulat siya. Napakabihira ng mga necromancer, at sinasabi na ang isang mataas na antas na necromancer ay maaaring magtawag ng mga undead na nilalang sa antas ng mga boss ng dungeon. Ayon sa hitsura nito, ang dragon sa harap ni Suang ay maaaring kahawig ng kanyang kapangyarihan. Nagpasya si Suang na hayaan ang necromancer na dalhin ang dragon sa kanya upang subukan ang lakas nito. Tulad ng inaasahan, ang tila marupok na Bone Dragon ay puno ng kapangyarihan, ginagawa ang pakikipaglaban ng kamay sa kamay na walang kabuluhan. Itinulak ni Suang ang Bone Dragon palayo upang lumikha ng distansya ngunit sinalubong ito ng sariling hiningang atake, nagbanggaan ang kapangyarihan ng dalawa na nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa buong dungeon, na nagbigay sa Master Chen ng pagkilala para sa kakayahan ng kanyang summon na makipagsabayan sa isang boss tulad ng AOS. Parehong nagulat si Suang, ngunit hindi pa niya naipapakita ang kanyang buong lakas. Dahil wala nang ibang magagawa ang Bone Dragon upang kumbansihin si Suang, nagpasya siyang ilabas ang buong lakas ng kanyang hiningang pagsira, na sinakmal ang Bone Dragon sa mapanupol na apoy.
Sa kahanga-hanga, mabilis na binuhay muli ng Bone Dragon, ipinapakita ang kasanayan ni Master Chen sa necromancy. Napuno na muli at binuwal ng Bone Dragon si Su Yang, pinapadapa siya sa lupa para sa isang direktang pagsalakay. Naunawaan ni Suwang na nasa panganib siya kung patuloy ito, kaya ginamit niya ang kanyang buntot upang putulin ang atake at ang kanyang mga pakpak upang lumipad palayo, sa pag-aakala na ang Bone Dragon ay hindi makakalipad dahil sa hubad nitong mga pakpak. Nag-utos si Master Chen sa Bone Dragon na atakihin siya mula sa layo, ngunit madaling iwasan ni Su Yang, pinalipat ang kanyang sarili upang atakihin ang walang depensa na Master Chen. Sa bahagi ito na plano ni Suwang mula pa sa simula at ginamit niya ang katawan ng Bone Dragon upang itulak ang kanyang sarili patungo sa Necromancer, nahuli si Master Chen sa hindi pa handang pag-atake. Sa kabila ng atake, may malaking bahagi pa rin ng HP si Master Chen, salamat sa tulong ng Barrier Master, na nagbabahagi ng kalahating pinsala na tinanggap sa buong koponan. Nagbibili ang mga mangingisda ng oras para sa inaasahang pagbabalik ni Lisi, ngunit hindi nila inaasahang nauunawaan ng boss ang kanilang mga plano. Naunawaan ni Suwang na si Liuy ay nag-aambag na sa puso ng Dragon Slayer, ngunit huli na ang lahat. Sa paglapit ng mga ulap ng usok, ang naghahabol na larawan ay hindi si Liuy kundi isa sa mga alalay ng dragon. Pinigilan ni Suwang ang kanyang sarili, na siguradong masusunggaban niya ang puso ng Dragon Slayer para sa kanyang sarili at hindi sa iba. Nagulat ang lahat sa tanawin na ito, lalo na si Zai, habang pinaninod nila ng hindi makapaniwala. Ang nilalang na kanilang binaliwala bilang isang simpleng boss ng laro ay nagpakita ng nakatatakot na katalinuhan, nag-orchestrate ng kanilang mga kilos tulad ng mga pyesa sa isang malaking plano. Sa pagsasagawa ng Dragon Slayer sa pag-aari ng dragon, tila hindi na ito maaaring matalo, at ang pag-asa ng grupo na talunin ang dragon ay unti-unting nawawala. Gayunpaman, nang makipag-ugnayan ang dragon sa puso, isang kahangahangang ilaw ang biglang sumiklab sa mahigpit nitong anyo, na nag-trigger ng isang pagbabago sa Black Dragon's Fortress patungo sa isang Starlight Tier Fortress, isang antas ng kahirapan na hindi lamang sa alinmang partido, kundi sa buong guild, ay magpapakahirap na talunin. Makikita na sa loob ng Transformation Temple ay nagmamadali ang Senior Priest at ang kasamang Madre upang alamin ang pinagmulan ng isang misteryosong surge ng espiritual na enerhiya. Ang kakaibang aura na ito ay nagmumula sa tila isang nakatagong realm kaya ito ay nakakaalarma at partikular na nakakaalarmo sa Senior Priest na hindi inaasahan ang ganitong mga pangyayari na makakaapekto sa totoong mundo. Ang di inaasahang katangian ng pangyayaring ito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na kaba at nakangangamba na ito ay nagbabadyan ng malaking kaguluhan sa kanilang mundo. Kasabay nito, sa kailaliman ng Black Dragon Dungeon ay nagulat ang mga mangangaso dahil ang konsepto ng isang nakatagong realm na nagbabago sa ganitong paraan ay hindi pa naririnig. Pati na ang dragon na kanilang nilalabanan ay nag-upgrade ng kabuuan nitong hitsura, at dahil dito, alam nilang tiyak na sila ay mapapahamak. Sa gitna ng kaguluhan, nagalakal si Suwang sa bagong lakas na dumadaloy sa kanya. Ang surge ay hindi lamang nagtaas sa kanyang antas sa 100 kundi pinataas din siya sa early growth stage, na lubos na nagpapalakas sa kanyang mga katangian. Ang kanyang kasiyahan ay umabot sa rurok nang matuklasan niyang naka-unlock siya ng bagong Starlight level na kasanayan na tinatawag na Purifying Inferno Prison. Ang kasanayang ito ay nagdudulot ng napakalaking 1,000% sa parehong magical at physical na pinsala, na may taglay ding nakakatakot na kakayahan at maaari nitong pigilan ang mga mangangaso mula sa muling pagkabuhay kung sila ay mapapatay nito na nagbibigay kay Suwang ng kapangyarihan na piliin kung sino ang maaaring bumalik mula sa kamatayan. Sa isang mundo kung saan ang kamatayan ay karaniwang pansamantala lamang, ang kasanayan na ito ay isang game changer, nagpapakilala ng antas ng panganib na hindi pa nakikita. Dahil dito, tinanong ni Suwang ang sistema tungkol sa nangyayari na pinaliwanag ng sistema. Ang lahat ay naganap dahil sa Dragon Slayer's heart na kanyang nakuha. Sa ganitong paraan napagtanto ni Suwang na ang itim na dragon ay orihinal na meant na nasa Starlight level ng lakas, ngunit ang presensya ng puso ay nagsuppress sa likas na mga katangian ng boss na naging sanhi ng pagbawas ng kapasidad nito na nagdala sa downgrade. Ngunit ngayon na ang puso ay nasa kanyang pag-aari, nirecalibrate ng sistema ang kahirapan na ina-upgrade ito sa kung ano dapat ito. Bagamat ang mga implikasyon ng dragon na umaabot sa tinatawag na early growth stage ay nananatiling hindi malinaw,
ang buong sitwasyon ay lubos na nagbago. Ang mga mangangaso ay hindi na isang makabuluhang banta sa kanya. Habang pinoproseso niya ang revelasyon na ito, napansin niya ang isang figure na mabilis na papalapit mula sa sulok ng kanyang mata. Ito ay si Liet, bumabalik upang iulat ang kanyang pagkabigo na mahanap ang Dragon Slayer's heart. Ngunit nang siya ay lumapit, nagulat siya sa nagbagong anyo ng dragon na pansamantalang nagtatanong kung ano ang nangyari. Gayunpaman, lahat ng ito ay nabura nang makita niyang hawak ng dragon ang puso. Sa ekspresyon sa kanyang mukha, alam ni Juti kung ano ang balak ni Liet at agad siyang binalaan na huminto at bumalik na lamang sa kanilang mga hanay. Ngunit si Liet ay isang hanggal na hindi nagbasa ng notification at labis na tiwala sa kanyang mga kakayahan. Siya ay mabilis na sumugod sa boss ng walang pag-aalinlangan, naniniwala na hindi makakasabay ang boss sa kanyang bilis. Ang boss ay agad na nilipol siya, pinatay siya ng tuluyan, habang ang kanyang mga kasamahan ay walang magawa kundi manood ng walang magawa sa kanyang pagkawasak. Sa pagtingin ng nangyari ito si Lin ay tumingin kay G at agarang nagtatanong tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Ngunit nag-alinlangan si Joy sa kadahilan ng ganap na alam na ang mga star-level realm bosses ay karaniwang nangangailangan ng koponan ng 10 hanggang 25 awakened players para magkaroon ng pagkakataon sa tagumpay. Dahil sa kanilang maliit na bilang, malabo ang kanilang tsansa na nag-iwan ng pag-urong bilang tanging viable na opsyon. Ang desisyong ito ay mabigat na bumagsak kay Joy at nagdulot ng dagok sa kanyang pagmamalaki, ngunit kinilala niya na ang kaligtasan ay pinakamahalaga. Walang pag-aalinlangan, pinamunuan niya ang paglusob patungo sa labasan, na nagpapahiwatig sa lahat na sumunod agad. Gayunpaman, si Master Chen ay halos natatawa sa maingat na pamamaraan ni Joy at hayagang kinwestiyon ito. Gayunpaman si Joy ay hindi natitinag sa kritisismo, dahil alam na ang pagharap sa dragon sa ilalim ng mga kondisyong ito ay walang ingat. Ang kanyang pragmatikong pamumuno sa kritikal na sandaling ito ay nagpakita ng kanyang kakayahan para sa pamumuno, na inuuna ang kaligtasan ng kanyang koponan kaysa sa personal na kaluwalhatian. Pati si Suang na nanunood mula sa malayo, ay kinilala ang matalinong desisyon ni Joy, ngunit hindi siya papayag na makaligtas sila ng ganoon kadali. Sa isang malakas na hampas ng kanyang mga pakpak, sumugod si Suang patungo sa mga tumatakas na hunters. Sa isang iglap ay naroon na agad siya at ang kanyang pagdating ay kasing lakas ng kulog, na bumagsak sa lupa na may nakapipinsalang epekto. Epektibo niyang hinaranggan ang kanilang daan na sinelyuhan ang tanging ruta ng kanilang pagtakas. Ngunit hindi magpapatalo si Joy sa ilalim ng presyon. Pinanatili niya ang kanyang kalmado at mabilis na inutusan ang kanyang koponan na palakasin ang kanilang mga kakayahang pangdepensa, umaasa na makalakam ng sapat na lakas upang makalusot sa boss at makalabas ng buhay dahil iyon lang ang kailangan nilang makamit. Ngunit hindi magiging kasing dali ng dati ang mga bagay. Nagamit na ng Barrier Master ang lahat ng kanyang mga trump card, at alam ito ni Suang kung kaya't hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang Breath of Annihilation. Sa kanyang pinalakas na lakas mula sa pag-akyat sa bagong ranggo, ang kanyang pag-atake ay madaling sinira ang mga depensa ng mga hunters. Bumagsak si Leshan at ang healer na nag-iwan kay Joy at sa Barrier Master na halos hindi na makayanan ang kanilang posisyon. Sa mababang kalusugan at mana ay alam nilang wala ng pag-asa para sa pagtakas. Nagbigay si Joy ng utos na panghuli sa kanyang koponan na iligtas ang kanilang mahahalagang pag-aari sa loob ng kanilang mga walang hanggang singsing ay umaasang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Ngunit hindi ito naging katanggap-tanggap kay Master Chen. Hindi siya handang sumuko ng ganoon kadali lalo na sa isang boss na napatay na niya ng 1,000 beses. Tiwala pa rin siya na matatalo niya ang dragon na ito dahil alam niya ang lahat ng kakayahan nito na parang likod ng kanyang kamay. Kahit na ito ay umangat sa isang star-level boss ay naniniwala siyang kaya niya pa rin itong patayin muli. Dahil dito, tinawag niya ang lahat ng undead souls na maaari niyang tawagin sa lugar upang labanan si AOS sa isang all-out na digmaan at gamit ang Cloudwater Legion, ay tumawag sa lahat ng patay na nilalang sa larangan ng labanan na may walang katapusang tagal hanggang sa maubos ang mana at kalusugan ng caster. Ang desperadong hakbang na ito ay isang all-out na pagsisikap upang baligtarin ang sitwasyon laban kay AOS, umaasang sapat na ang dami. Ngunit hindi nangyari ayon sa kagustuhan ni Master Chen. Walang kahirap-hirap na winasiwas ng dragon ang kanyang buntot upang tanggalin ang mga ito,
na nag-iwan sa Bone Dragon na nag-iisang nakatayo. Inatake nito siya ng kanyang Dragon Breath ngunit sa pagkakataong ito ay nanatiling hindi natitinag si AOS dahil hindi na ito epektibo. Ipinakita niya kung sino ang tunay na boss, epektibong pinatahimik ang pagsuwi ni Master Chen. Ngunit nanatili pa rin ang composure ni Master Chen at ngumiti na may pinakapangit na mukha na maaari mong makita na kumakapit sa katotohanang ang mga hunters ay immortal sa mundong ito. Kaya kahit na mabaigo siya sa pagkakataong ito, babalik lang siya upang pahirapan siya muli at muli hanggang sa tuluyan niyang makain ang kanyang kaluluwa. Sa kawalang galang na ito at sa paraan ng pagsasalita ng manyak na ito, nagdesisyon si Suwang na gawing halimbawa siya at ipakita sa mundo kung bakit ang isang dragon ng kanyang kalibre ay hindi dapat maliitin kailanman. Gamit ang kanwang kakayahan ay ina-activate niya ang kanyang bagong kakayahan at ito ang Purifying Inferno Prison na nagpakawala siya ng nakapipinsalang alon ng apoy at mahika, na pumuksa sa lahat ng hunter sa paligid. Nawala ang mga hunters na parang mga ilusyon lang, maliban kay Master Chen. Sa kabila ng pagkapalibot sa mga nag-aapoy na apoy, patuloy na tinutokso ni Chen si AOS na may pilipit ng ngiti na kumikapit sa kanyang paniniwala sa immortalidad ng mga hunters. Ngunit magbabago na ito dahil ipinaalam ng dragon kay Chen na wala ng susunod pang pagkakataon. Bigla na lang nawala ang kanyang ngiti habang bumabalot sa kanyang natutunaw na utak ang pagkaunawa. Napansin niyang mas matagal na siya rito kaysa karaniwan at matagal nang umabot sa 0 ang kanyang HP. Kaya bakit hindi pa nagsisimula ang paglipat? At bakit nawawasak ang kanyang katawan? Mga tanong na ito ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang isip niya ay para bang bumagal ang oras, ngunit sa kanyang puso ay lubos niyang nauunawaan kung bakit. Gayunpaman, siya ay nasa pagtatanggi pa rin. Ipinahayag ni Suyang ang nakakatakot na katotohanan na pinagkakailan ni Chen na wala na siyang pagkakataon na muling mabuhay. Sa pagpapahayag na ito, ang huling sigaw ni Master Chen ay mabilis na nagsambulat bago biglang huminto, iniwan ang tanging si AO na nagtagumpay. Kumita si AO ng kabuoang 9.9 milyong puntos ng karanasan, agad na nagpataas sa kanya mula sa antas 34 hanggang antas 40, na may sobra pang 5.99 milyong XP. Sa mga sandaling lumipas ay sa loob ng mabigat na tanggapan ng pangkat ng pagsasaliksik, ang mabigat na atmosfera ay nadarama. Bawat miyembro ay nakikipagbuno sa mga epekto ng kanilang mapaminsalang raid. Biglang nabasag ang katahimikan ng pasukin ng pari ang pinto, dala ang malulubhang balita tungkol kay Master Chen. Tulad ng kinatatakutan ng pangkat, wala pang anumang tanda ni Chen na nagbalik sa pangunahing tanggapan ng kanilang guild. Ngunit higit na nakababahala ang lahat ng talaan ni Master Chen ay nawala mula sa kanilang sistema na isang mapanganib na palatandaan na nagmumungkahi ng pagsusulit o isang mas masamang bagay na nagpapahiwatig na siya ay lubos ng patay. Ang pangangatwiran na ito ay malalim na tumama sa bawat isa dahil, kung ito ay totoo ay hindi lamang nilampasan ng dragon ang kanilang mekanismo ng proteksyon sa antas, kundi pilit din itong dinura ang pagkakakilanlan ng isang mangangaso. Ang ideya pa lang nito ay nagpaparamdam kay Zhou Tai ng malamig na kaba. Nalaman niya na hindi na nila maaaring malutas ang problemang ito. Kaya, pinasya niyang ang pinakamabuting paraan ng aksyon ay ibigay ang karampatang kabayaran sa Spirit Hunt Guild para sa kanilang mga pagkawala at iwan ang mas malawak na implikasyon at desisyon sa mga mas mataas na opisyal sa headquarters. Gayunpaman, may isang detalye na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang pagnanais, at iyon ay si Master Chen ang tanging pinatay, bagaman pareho nilang tinanggap ang parehong atake mula sa dragon. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapahiwatig ng partikular na mekanismo o marahil isang nakakakilabot na posibilidad, ang dragon ay sinadyang pinatawad ang iba. Alinman sa dalawa ang totoo, parehong nakakatakot. Samantala, sa tahanan ni Suyang ay sa wakas ay nagpapahinga siya ng mahusay. Ang mga kamakailang laban ay nakakapagod sa kanyang isipan, dahil mas malakas ang kanyang mga katunggali kaysa sa mga mula sa Spirit Hunter Guild, na nangangailangan ng mas maraming pagsisikap sa kanyang bahagi. Gayunpaman, hindi siya nagrereklamo. Maliwanag na nagbayad ang kanyang mabigat na trabaho, pinapatunayan na ang guild ay talagang karapat-dapat sa kanyang S-class rating. Sa mga napala niyang kayamanan kasama na ang iba't ibang malalakas na kagamitan at gamit na maaaring gamitin ng isang beses, ngunit dalawang bagay ang lalong kanyang pinansin. Una ay ang star level na daga na tinatawag na dugo ng anino. Hindi lamang ito nagpapalakas ng kanyang mga katangian,
nag-aalok ito ng dalawang natatanging feature. Ang unang feature, katawan ng anino, ay nagbibigay sa kanya ng pansamantalang pagkakapantay-pantay at 50% na pagtaas sa bilis. Ang pangalawang feature, tatak ng habag ay nagpapahintulot sa kanya na tukuyin ang isang target upang ilunsad ang isang pasabsob na atake na magdudulot ng 300% na pagtaas ng pinsala. Ang pangalawang standout item ay isang legendary skill scroll na tinatawag na ang 5 saksak na bagyo ng kulog. Tapat sa kanyang pangalan ang kasanayang ito at maaaring isaksak hanggang sa 5 beses upang ilabas ang isang delubyong bagyo ng mga talam, isang patunay sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga kahangahangang natuklasan na ito ay nagpaparamdam kay Suyang ng lubos na swerte. Noon ay nakakuha siya ng isang diamond tier na armas, at ngayon ay nag-upgrade siya sa isang starlight tier na armas. Ang pinakamahusay na bahagi ay hindi katulad ng tawag ng bagyo, walang mga paghihigpit sa paggamit ng dugo ng anino na nagpapahintulot sa kanya na agad itong gamitin at mapahusay ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Bukod pa rito ang skill scroll ay lalo pang makapangyarihan ba may kakayahang agad na pumatay sa isang 4th tier na mangangaso at lalong mahalaga ito dahil ay walang anumang mga paghihigpit sa paggamit na ginagawang tunay na nakakatakot na talagang nakakakilig kay Suyang. Ngayong nakamit na niya ang antas 40 at itinuturing niyang oras na para sa kanyang kapangyarihan. Natanto niya na ang paglaban sa mga mataas na antas ng mga hunters ay nagdudulot ng mas malaking panganib kaysa sa iniisip niya sa una. Gayunpaman, sa mga kakayahan na ipinakita niya noon, tiwala siyang ang mga hunters ay maingat din at malamang na hindi maglakas loob na hamunin siya sa anumang oras. Habang nakikipag-usap siya sa sarili, naalala niya na ang mga starlight tier na bosses ay tinatawag na tunay na mga espiritu at may sariling kamalayan. Tinanong niya ang sistema kung maaaring magkaroon ng sariling kamalayan ang itim na dragon na kanyang kontrolado habang siya ay nawawala. Nilinaw ng sistema na hindi nagkaroon ng katalinuhan ang dragon dahil sa kanyang natatanging status bilang isang boss na kontrolado ng sistema. Pinaliwanag nito na ang anumang boss na pinaaryo at pinanumbalik ng sistema ay nawawala ng potensyal para sa kamalayan ng direkta, anuman ang antas nito. Bukod dito, kapag ang host ay hindi nakakonekta, ang boss ay kikilos ayon sa itinakdang mga patakaran at pag-uugali. Dagdag pa, kung papatayin ng host ang part-time boss, automatikong papaaryo sa kanya ng sistema sa ibang mga boss na may mas mataas na antas at mas malakas na kakayahan, na tiyaking nananatiling mahirap ang mga hamon ng walang hanggang potensyal. Ito agad na nagpasigla kay Suwang dahil ang sistema ay mas nakababagot at mas malakas kaysa sa kanyang naunang iniisip. Hindi imposibleng patayin ang itim na dragon dahil mayroon siyang isang pendant na magpapadali sa mga bagay. Parang lahat ay nagkakabuo para sa kanya. Hindi lamang itong pendant ang isang kasangkapan para patayin ang dragon, ngunit may atributo ito na maaaring buksan niya sa tamang item. Sa kanyang kahangahangang mga benepisyo, naramdaman niyang kailangan niyang buksan ito. Nagbibigay ito ng 50% na dagdag sa kanyang kabuuang mga puntos ng espiritu at 100% na dagdag sa kanyang kabuuang lakas. Ang mga kakayahan na inaalok nito ay hindi dapat niyang balewalain. Pinapayagan siyang lusawin ang natatanging talento ng isang dragon at maging magkaroon ng 500% na dagdag na pinsala kapag siya ay nakikipaglaban sa kanila. Dagdag pa, may potensyal itong tawagin ang dugo ng isang sinaunang bayani upang makipaglaban sa kanya sa labanan, isang makapangyarihang kaalyado na maaari lamang tawagin pagkatapos patayin ang isang higanting lahi ng dragon sa kanyang sarili. Bagaman ang pangangailangan upang mag-ipon ng mga charge para sa bawat dragon na pinatay ay nagdulot ng isang hamong nakaharap dahil wala siyang anumang isa sa ngayon, determinado si Suwang na huwag palampasin ang gayong pagkakataon. Naniwala siya na ang dugo ng kaluluwa ay tumutukoy sa isang bayaning pumatay ng dragon, isang anyo ng laban na may napakalaking kakayahan sa pakikipaglaban na lampas pa sa isang profesional sa ikalimang antas. Sa super minion na ito sa kanyang pagmamay-ari, wala nang sino man siyang itatago. Kaya, nagtakda si Suwang na patayin ang itim na dragon sa lalong madaling panahon upang baguhin ang kanyang part-time boss at maging bukas ang isang malakas na tawag. Gayunpaman, kailangan muna niyang umakyat sa pangalawang antas ng hunter upang lubusan itong gamitin ang kanyang natuklasang kakayahan. Kaya't diretso siyang nagtungo sa templo ng pagbabago. Samantala sa harap ng templo ng pagbabago ay nagtayo ng may kagalakan si Senior Priest Bing,
ang kanyang kagandahan ay kinakagat ang mga mata ng marami. Ang kanyang presensya sa pintuan ng templo ay nagpasimula ng pagkakaiba at inggit sa mga nakatingin. Nagtatanong sila tungkol sa pagkakakilanlan ng tao na evidenteng naghihintay para sa kanya, dahil hindi naman araw-araw na naghihintay ang isang pari ng kanyang katayuan sa pintuan para sa isang tao. Ang ideya na mayroong isang tao na may status upang gawin si Bing na maghintay ay nagdulot ng pagbulong at paghanga mula sa mga nakatingin, na nagnanais ng ganoong atensyon para sa kanilang mga sarili. Ang taong iyon ay si Suwang at habang lumalapit siya ay mainit na sinalubong siya ni Bing at tinatawag siyang bayani, na nagdulot ng pagkagulat sa kanya. Hinamon ni Suwang si Bing tungkol sa kanyang titulong iyon at kung paano niya nalaman ang kanyang pagdating, ipinagmamalaki ni Bing na ang bantayog ng pagbabago ng templo ay nagpapalabas ng isang gabay na ilaw bilang senyales kapag ang VIP ng templo ay malapit ng dumating. Mayroon lamang isang VIP sa buong lungsod ng Silangan at tungkol sa titulong iyon. Ito lamang ay kinakailangan ng templo, kaya hindi niya kailangang masyadong pansinin. Bagaman nauunawaan niya sa kanyang loob ay naramdaman niyang may pangitain sa kanya na tila nagpapahiwatig sa kanya na parang isang kakaibang. Ang paksa na nagtatanong kung mayroon siyang mapa ng mga kaso sa pilak na antas malapit sa kanilang lungsod at sa kabutihan ay mayroon nga si bilang ng ganitong mapa, at agad niyang ibinigay ito kay Suwang. Ang mapa na ito ay hindi lamang naglalarawan ng mga kaso sa pilak na antas kundi naglalaman din ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon at oras ng pag-refresh para sa mga kaso sa bronze at gintong na antas, isang kayamanan para sa mga hinaharap na pagsisikap ni Suyang. Sa hawak na mapa, handa nang umalis si Suwang, ngunit pansamantalang hininto siya ni Bing upang magbigay ng isang babala. Binalaan niya siya tungkol sa isang kamakailang malupit na aksidente sa isa sa mga kaso kung saan biglaang nagtaas ang kahirapan, na nagdulot sa pagkawalan ng isang propesyonal na mangangaso. Bukod dito, ibinalita rin niya na ang mga lugar sa kagubatan na mababang antas ay sobrang siksikan kamakailan, na madalas na nagreresulta sa dugong pag-aaway dahil sa kompetisyon para sa pag-akses sa kaso. Pinapayuhan niya siyang maging maingat sa kanyang mga pakikipagsapalaran, na lubos na nagpapasalamat si Suyang. Ngunit sa kapangyarihan na kanyang hawak ngayon at sa dami ng mga kaso sa mababang antas sa paligid ng East Spirit City, dapat sana'y makahanap siya ng dalawang mga kaso sa pilak na antas at malutas ito ng madali. Sa kasamaang palad para kay Suyang, hindi nagtugma ang mga bagay ayon sa plano. Ang mga kaso na kanyang pinuntahan ay may mga nag-occupy na at sobrang siksikan na, at magtatagal pa ng oras para lang maghintay sa kanyang pagkakataon, na ginagawang mas mahirap ang paghahanap ng isang kaso kaysa sa paglilinis ng isa. Ito ay nagpagawa sa kanya na mag-isip kung ang mga kaso sa pilak na antas ay sulit ba ang deal, sa dami ng mga manlalaro na nagre-rehiyon sa kanila. Kahit pa pagkatapos ng walang tagumpay na pagtakbo sa 8 mga kaso, nagsimulang isipin ni Suwang na baka ang kanyang kamakailang swerte sa pag-aari ng kagamitan ay ngayon ay binabalanse na ng mga hamon na ito. Pakiramdam niya ay parang ang universo ay nagko-correct ng tim-angan ng kanyang kamakailang swerte. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa handa si Suwang na sumuko, kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Sa wakas ay dumating sa pasukan ng kuweba ng paghihirap, isang kaso na nakalibing sa loob ng isang kanyan. Sa kanyang pagkadismaya, natagpuan niyang sobrang siksikan ng lugar, na sa simula ay nagpapaisip sa kanya na umalis at humanap ng ibang kaso. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga tao, nakilala niya ang isang pamilyar na mukha. Ito ay si Zukon at ang nakasasagabal na anak ng isang baril, si Wang F, na nag-aaway sa karapatan na pumasok sa kaso. Sa pagkakita kay Wang F, halos muntik ng kumbansihin ni Suwang ang sarili na iwasan ang kaso na ito, ngunit naalala niya na si Zukon ay isang miyembro ng guild ng Union, na kapatid na guild ng kanilang guild ng Phantom Cloud. Kaya't hindi niya maaaring hayaang guluhin sila ng ganon. Dahil silang lahat ay mga kakilala, dapat mas madali itong negosyahin pagdating sa pagtutunggali mamaya at maaaring ito na ang kanyang pagkakataon na pumasok sa kaso sa pilak na antas ngayon.